Hi guys, welcome. Kamusta po? My name is Ronald. Isa akong OFW dito sa Singapore. I make travel guides going to Philippines and Singapore and mga video para sa mga OFW. So stay tuned, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng OEC online para makita niyo yung step-by-step guide at mga katanungan na pwede nating masagot. Hi guys, welcome. Yung unang-unang step na gagawin natin is mag-register. Punta kayo sa Google. Tapos type nyo lang BMW Online Services. Tapos gagamitin natin tong unang result na lumabas. Pwede kayong gumamit ng Google Chrome or Internet Explorer. Punta lang kayo dito sa Let's Go. Make sure nyo na gumagana yung email nyo at saka meron kayong access. So para dun sa mga bago lang or mga wala pang account, wala pang OEC before, dito sa baba, so click nyo yung register. Basahin nyo lang to. Piliin yung I accept. Yung information na ilalagay nyo dito ay base sa passport nyo. Yan guys, so first name yung unang pangalan nyo, middle name, last name is yung apelido. Tapos ito naman, kung meron lang kayo, ilagay nyo. Gender, kung lalaki o babae. Tapos, ito naman yung email na sinabi ko sa inyo. Kailangan gumagana yung email na yan. Kasi madami nagkakaproblema. Wala silang matanggap na confirmation email. Merong kasamang temporary password yun. Yun yung gagamitin natin para makapag-login kayo. After yung mag-register, pindutin nyo lang to. Gamitin nyo yung temporary password. Dito yan sa login. Ito na yung gagamitin ko. Babaguhin nyo sa gusto nyong password para makapasok na kayo sa account nyo. Ito yung pinakauna nyong makikita. Ito yung dashboard nyo. Ang unang-una nyong gagawin is mag-upload ng passport. Attach passport. So, piliin nyo lang to. Tapos, choose file. Tapos hanapin nyo na yung passport na gusto nyong ilagay. Click nyo lang yung upload. So guys, kung meron na kayong passport na na-upload, punta tayo dito sa left side. Makikita nyo yung my profile. Click nyo yan. Tapos mapapansin nyo, first name, middle name, last name, date of birth, gender, email. Yan yung information kanina. Ibig sabihin, hindi nyo na siya pwedeng baguhin. Kung nagkamali kayo, kailangan nyo pumunta sa POEA or embassy. Punta lang kayo sa baba. Yung mobile number sa Philippines, huwag nyo nang lagyan ng sagot to. Kung meron kayong cellphone or mobile phone, ilagay nyo na lang dito any number. Don't worry, kahit ibang bansa pa yan. So, sagutan nyo lang yung civil status and religion. Tapos next, yung address. So, I suggest yung address nyo na lang sa Pilipinas ilagay nyo. Yung e-travel na arrival card or departure, pwede nyong gamitin dito yan para hindi na kayo mahihirapan. Sa mother's name details, ito yung apelido ng parents nyo or ng nanay nyo. Ito naman yung unang pangalan. At sa baba, ito yung middle name. Ito na yung sunod na pinakamahalaga. Yung identification at saka my family. Pwede kayo maglagay at least kahit isang information. So, i-click nyo lang tong add new identification, itong dilaw. Tapos, piliin yung passport. Tapos, iligay nyo yung passport number nyo dito. Yung iba, pwede na yan siguro pandagdag. Ngayon, yung isa namang kailangan natin is beneficiary. So, click nyo to, add beneficiary. So, dito nyo na ilalagay yung family member nyo. Yun ang ibig sabihin ng beneficiary. So, piliin nyo yung yes. Tapos, iligay nyo yung pangalan. Kayo na bahala kung sino gusto nyo ilagay. Basta tama yung information. Relationship nyo sa taong yon at saka birthday. Yung address ng beneficiary, kahit wag nyo nang ilagay. Ngayon, kung okay na yung information nyo, click nyo lang yung update profile tapos save nyo na. So guys, tapos na tayo sa step 1.
Kung bagong account lang kayo or first time yung mag-register, wag muna kayong pumunta sa balik manggagawa. Mag-antay lang muna tayo ng 24 hours. So next step guys is yung balik manggagawa button. So punta lang kayo dito sa right side. Sa step 1, ginawa natin to. Kaya meron yung thumbs up. Ngayon yung pag-ibig, kay mag-alala, kahit wala yan, makakakuha kayo ng OEC. Tapos guys, press next. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, mag-antay tayo ng 24 hours. Bini-verify pa ni POEA yung mga information nyo. Click nyo lang tong flight detail. Ayan, so pili lang kayo rito. Ayan, balik natin is 19. Tapos, pindutin nyo lang tong next. So, lalabas na dito yung information nyo. Scroll down. Dapat itong 4, clear yan. Tapos yung unang tanong, kung babalik ba kayo sa same employer nyo. Tapos next question, babalik ba kayo sa job site. Third question, so kung yes din ang sagot mo, press yes. Mapiprint ko na yung OEC ko. So para naman dun sa mga bagong gawang account, baka iba yung lumabas sa inyo. Sinagutan nyo naman ng mabuti, sinagutan nyo ng yes or no, pero napunta kayo sa ibang page, hindi sa print OEC. Don't worry, normal lang yun. So, ito na yung step 3. So, scroll down guys, makikita nyo dito sa baba kung ano ba talagang meron sa information nyo ngayon, kung ano ng status nyo. Turista ka, naging OFW, ang pipiliin mo is ito, no records with POEA. Pwede rin naman, no BM online record. So, itong dalawa pwede. Or nagbago yung position mo, pipiliin mo tong change job site, change employer, or change position. So, yan yung mga factors. Ito yung mga bagay na nakakaapekto kaya hindi ka makakuha ng OEC agad-agad. So, piliin nyo lang ito mabuti at sagutan base sa information nyo. So, gusto ko lang i-highlight itong contract start date. Hindi ito base sa kontrata nyo guys. Ito yung base sa work visa nyo. Marami kasing nagkakamali dito. Ang nilalagay nila is yung kontrata nila. Like, kunyari ako, nag-start ako sa company ko 2018. Hanggang ngayon nandito ako. Pero hindi ko ilalagay dito yung 2018. Ang ilalagay ko is yung base sa work visa. So, yun, take note lang guys. Tapos kung okay na, nasagutan nyo na lahat, press nyo na yung submit. Mapupunta kayo sa appointment page. Pipili kayo ng POEA satellite na malapit sa inyo or kung saan pwede kayong pumunta. So, yun yung step 3. Kung wala naman kayo naging problema o hindi kayo napunta sa appointment page, i-download nyo lang to. Tapos, pwede nyo lang i-save sa cellphone nyo or i-print. Basta guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung nahihirapan kayo sa OEC, merong paraan yan. Just comment down below kung may mga question kayo. Pwede kayo mag-walk-in sa embassy or sa POEA. 3 to 5 days bago kayo lumipad pabalik sa abroad. Basta dala nyo yung mga documents na, mga documents na to. So, yun lang guys. Maraming salamat if you are still here. Thanks for watching. If hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. And marami pa tayong upcoming videos. So, yun lang muna. See you again on the next video.